nga siguro maayo man kung may ideya kita kung ano yung tawag na good conduct time allowance. Okay? Because for one, that had been an issue before, and perhaps now we will also would like to learn kung ano ang mga proseso sina who can avail and how it can be availed. So nag-ayot kita sa aton yung mga BJMP personnel. Kung makahatag lang kita bisan na informal discussion. No? Agud ko nga may iniyaman ang aton yung mga participants kung ano ang natawag natin nga good conduct time allowance. So may I turn over the floor to our colleagues from the BJMP. Learn? Palakpakan natin. Thank you, sir. Thank you. Good afternoon, everyone. First of our personal consent, sir. Kung na-prepare lang kayo presentation, kasi 5 hours ko tayo. But anyway, siguro I'm not the right person to discuss DCT. Actually, isa din sa module. Pero i-share lang, hanggang nga ni sir, i-share lang na ito. Gamay lang ang view sa ano ang DCTA. Ang DCTA is na sir, good conduct time allowance. Actually, it's a law. Public Act number 10592, signed on 2013 under President Benigno Aquino III. So, ang DCTA na yung mga qualified PDL ang pwede lang mabigyan. Okay lang mag-Tagalog, actually, Bisaya ko, di ko tayo gamay lang, kaintindi yung gamay ng sino mga-avail, anong mga disqualification, kag paano siya i-compute. Okay? So, first, ano na to, sino ang maka-avail sa CTA. Una, of course, ang PDL nga, ang ilang kaso is hindi mga heinous. Hindi under sa heinous crime. Murder, rape, arson. So, hindi na siya, pero actually, gina-push na siya sa as long as hindi pa sentence ang PDL, duha klase ng PDL, di ba, ang undergoing trial, sentence na. Kung na-sentence na siya, heinous crime na siya, so, possible disqualified. So, and then, PDL nga, wala nag-follow sa rules and regulations sa jail facility. So, damo na siya ng mga rules and regulation sa jail na dapat hindi dapat gawin ng isang PDL. So kung ma-commit na nila within that specific time, hindi na siya gawin. Okay. Ang DCTA ma-avail sa PDL every month. Dapat din. Monthly may ara siya. First to second year ng PDL sa detained in jail, may DCTA siya 20 days per month na siya. First year to second year, 20 days. So, without violation sa jail, pwede siya tagad o DCTA. In short, minus na siya sa iyang, babawas na yan sa kanyang kung pila siya term o pila ang imposable penalty niya sa crime committed. Okay, 20 days. Third year to fifth year, 23 days na siya ang bawas. Per month na siya, per month. Third year to fifth year, then sixth year to 10th year, 25 days. Then seventh year to 10th year, sixth year to 10th year, ika-10 taon, 25 days, 11 up kataas, may mga pidil tayo nga di ba? May post 40 years up. So 30 days na siya per month ang bawas. So ibig sabihin, kung ang isang PDL, kung ang sentence is 2 years only, di ba may 20 days siya na DCTA. So 20 days per month times 12 months per year, may 240 days bawas. Times 2 kasi 2 taon siya, 480. So yun ang bawas niya sa 2 years na Ibig sabihin,
almost ilang ka months ang 480. I mean 3 year, what year no? 1 year and 365 days a year, di ba? 1 year and I think 3 months. So, ibig sabihin, 7 months lang dapat siya nandyan sa jail. Okay? For as long as hindi heinous crime ang ano niya, committed, tapos taga-follow man siya sa rules and regulations sa jail. So, for example, first month, na-credit siya ng 20 days. And then the next month, naka-violate siya ng rules. Bibigyan ba siya? Hindi. Okay? Wala siyang 18 for that month. The next month, okay man, will behave, bibigyan. So, ano, hindi ibig sabihin na kung mali siya naka-violate siya ng isang buwan, the rest na months is hindi. Per month ang ano yan. And then may committee tayo na magbibigay. Tawag niyan is Management Screening and Evaluation Committee or MSEC. Okay? And aside from good conduct and time allowances, may mga allowances na ma-avail din sa PDA like time allowance for studying, teaching, and mentoring. Especially yung mga PDA na nag-aaral ng ALS. Ilang days ang niya? 15 days yan additional. Fix na yan, 15 days ha? Regardless of ilang taon siya sa jail. 15 days lang. Just imagine, may GCE pa siya, nag-aral pa siya sa ALS, ng ilang months, may 15 days, may 20 days. Diba? So yun. May another time allowances na pwedeng ma-avail ng PDL is yung tinatawag na time allowances, special time allowance for loyalty. Example sa jail, or may nangyaring bagyo or sunog, yung mga PDL na hindi umalis. O kung umalis man sa jail, tumakas man sa jail dahil sa sunog, bagyo, or any calamities happen in that place, nagbalik within 48 hours. Nag-surrender sila. So bawas yan, 1/5 sa whole term sa crime committed. So kung may mga kayo na may kakilala kayong PDL, kasi narinig ko kanina, para overstay, may mga overstaying na, siguro dahilan ng mga overstaying, ma'am, una-una is ang trial nila, no? Unit paralegal officers are closely monitoring and constantly coordinating with the courts and the PAW na ma-schedule ang ilang hearing. Because kung ang PDL is hindi na siya ma-hearing until pila ka years, hindi na siya diba? Hindi na siya ma-serve. Ang din na itawag na served sentence, diba? Dapat ma-serve sentence niya. So kung wala siyang trial, walang hearing na mangyayari, yan siguro magiging mag-stay ng ang PDL sobra pa sa maximum imposable penalty charged for that crime. Diba? So, kawawa talaga. Pero, depende kasi sa court, may court na nag-decide or nagbibigay ng order na i-release ang isang PDL kung na-serve na niya ang imposable. Imposable means, di pa siya di ba may mga imposable penalty sa crime charge? Example, hindi pa siya na-sentence 2 years maximum, 6 years, 2 years minimum, 6 years maximum. Walang trial na nangyari. Walang trial. So hindi pa siya masintensyahan. Tapos nag 6 years na siya. No? Pwede niyong ilapit yan sa court. Pwede yan. Kasi may mga court according may mga court talaga nagbibigay ng sila na nag-decide na i-release ang PDL by serving or reaching the maximum imposable penalty. No? Kahit hindi pa siya nasintensyahan. Pero so far, last year, parang isa lang sa Region 6 ang na-release na although wala siyang trial na nangyari, hindi siya nasintensyahan ng court, pero nirelease siya ng court dahil na-serve na niya ang maximum imposable penalty. Depende yan sa court. So inform nyo, kung may mga kilala kayong mga PDL
Tandaan nyo lang ilang days ha, ilang days. Kasi from time, by the way, kasama ng bawas sa kanyang detention, yung na-detain siya sa PNP. Diba na, minsan detain pa siya ng PNP. So po, 3 months na doon. Counted yun. No? Counted yun. Hihingan lang siya ng BJP ng Certificate of Detention. So kami, yung mga unit paralegal officer, hihingi ng Certificate of Detention sa PNP, certifying that a certain PDL na detain na siya from that time up to this time para ma-add siya, ma'am, no? Ma-add sa kanyang DCTA, at least makadagdag man, no? Malisin ang ano niya, ang number of years, no? Yan lang po. Tapos may ano lang, yan lang po yung kaya kong i-share sa inyo, yung number of days, no? Bila kay, actually, dami din man yung mga PDL nga muna. Even na nag-JIP kami sa Binangonan Rizal, yung mga nakausap kami PDL, 12 years na sila sa jail, pero wala pang trial. Anong rason? Siyempre, tambak na. Pandemic kasi, di ba? Pandemic, walang face-to-face. Yung pang problema. So kaya in-adapt yung online na or tele-hearing. No? Hearing through video conference. Kaya lang, wala. Marami kasing aspect kasi, di ba, na pwedeng mangyari. Bakit ganito na delay? Bakit ganyan? Wala tayong control dyan. Yung trabaho lang po ng unit paralegal officer is to assist the PDL for his early release. Actually, damo man modes of early release sa PDL. Kung gusto niya mag-apply ng bail, pwede man. Wala na ang ano sa ng unit paralegal officer, buliga lang siya sa processes na para maka-apply ng bail. Provision, follow up ng unit paralegal officers. Ang kaso niya sa, of course, sa provision office. Other than that, sa court, ang court na po ang bahala sa. Yun na po ang mag-decide. Actually, basta buot ka. Buot ba yung mabait? No? Buot ka lang buot na ang PDL sa jail. Ma-reduce talaga. Ma-reduce talaga yung. Any question po? Baka meron kayong i-share na. Yes, ma'am. As I said kanina, 15 days po, ma'am. 15 days per month. Per month po. Kung nag-alas yan ng 6 months, so 6 months times 15 days. Every month yun. Tapos kung aside from yun, iba rin yung DCTA niya. No. Iba yun. Kung nag-ano siya, kasi may mga mentoring, may mga PDL kasi na nag-aaral ng TISDA, di ba? Tapos sa jail, sila yung nag-explain. Sila yung that's mentoring. That's mentoring, teaching and mentoring. Kasi studying lang yun eh. So, teaching and mentoring, credited din ng ESTEM ang PDL. 15 days din yun per month. Usually, is ang ALS lang. Kadalasan ALS lang kasi yung napapa, ma'am, may gusto kayong clarify. Sir, sino po yung nagka-counter GCPA? Ang GCTA actually, as I said kanina, may committee yan, no? Management, Screening and Evaluation Committee composed of warden, assistant, warden, assistant warden, paralegal, yes, record. Actually, may outside, ano pala siya nun eh? Dapat may outside yan sa community. Dapat din man may ara sila sir sa community. So, monthly dapat sila sir magkakandak ng MC para magbigay sa PDL yung GCTA na dapat nararapat sa kanila. Ano po yung filing? How they will apply for the GCPA? Mayroon silang documents na... Actually sir, ang paralegal po eh. Walang hawak ang PDL. Nasa ano yan, single, ma'am, nasa ano din? Single, sa record single kapita sa office na. Yun ang GCTA na na-accumulate nila for the past years. Like, who will determine na
hindi this PDL nagiging mentor, so he merit a 15-day GCPA or indeed parang like gumawa siya ng ganito na nag-merit na pwede siya bigyan ng 20-day GCPA. Ang 20 days stay sir is ano yan sir, parang fixed na, given na sa kanila. Kung without violating any rules sa jails. Yung 15 days na another time allowances for yung studying, teaching, and mentoring, mamang isdaga naman sila. Sila man nag-certify. Sila nag-certify sila. What if they are active in like sa mga religious activities na ginagawa doon sa loob ng anong GCPA yung matatanggap nila? Like sa amin, they will attend mass, they will have the rosary, they have the Station of the Cross, and then faith sharing, etc. Kasama na po yan sir sa GCTA. Sa 20 Sa 20 days po. So they will attend or not, as long as they don't violate the rules inside the BGMP, they merit a 20-day Yes, sir. GCPA. So, wala pong violation kasi hindi naman po pinipilit ang PDL na mag-attend ng mass o idolong. Basta wala lang mga violation sa jail, may 20 days siya na GCTA per month. Mabatiin lang ako, no? Actually, sa San Jose District Jail ako, Father. Bali, na-assign ako sa region noong January 8 sa Welfare and Development Division. So, ang sa jail setup, Father, kailangan mag-attend sila. Basta mag-follow sila lahat ng activities, mag-join sila para makuha nila yung 20 days na GCTA. Oh, yun. Yun yung arrangement na dapat bago sila pumasok sa jail, bali ini-inform sila ng mga dapat gawin, ganito, meron kayong ganito, basta dapat sumunod kayo. Pero pag may ma-violate sila, Father, doon na naman yung i-board sila. Tsaka depende sa board kung i-grant sila na kung tanggalin yung GCTA nila for that month. Oo. Kung ilang months ang tanggalin, mabawas. Oo. Yun. Yung mga activities natin sa WD, yung mga sa ganyan, mag-attend ng mga religious, sama na yung sa 20 days. Additional na lang yung sa ALS. Tsaka sa mga TESDA skills training, meron pa rin yung additional. Meron kaming manual. Ay, pasensya na kayo, hindi kasi kami nakaprepare kasi hindi namin alam na meron kaming presentation. Late nga kami kasi meron pa kami kanina activity sa sa Women's Month. Kaya after lunch na kami nakarating. No? So, thank you so much sa lahat ng mga service providers na tumutulong sa aming facility kasi malaki talaga ang role nyo sa aming jail. Lahat ng jail namin malaki yung pasalamat namin sa mga service providers kasi yung mga hindi namin maibigay sa PDL namin, binibigay nyo in terms sa mga emotional, mga gifts and mga kung ano-ano pang mga binibigay sa PDL namin. So, maraming salamat talaga sa service providers. Thank you so much. Okay, other questions? So, we're really very happy na ariti ang ato mga taga-BJMP because, if there's somebody who can give us an idea, a better idea and understanding of the GCTA, it's the BJMP nga police. So, these are things that are already in their fingertips mga kanahan nila. Okay, kaya thinking kasi ang GCTA is what we read in the books, in the codes. So sila, they're actually doing it. So, happy kita even off the cuff, they're able to give us ideas. Any other questions? So, klaro ha? Ang GCTA, pagsulod sa preso, sa PDL, ginamalan siya nga, muni, may litaniya siya. And that is 20 days.
Sunod na niya, may 20 days siya. Ikaw nag-ALS pagid siya, inaiya specific add-on, kumbaga add-on, value added, 15 days on top of the 20 sa GCTA. Provided nga wala sa may gintayo, ito sa Italia, inhatag siya, pagsulod niya sa minus na naman po, atras naman siya. Okay? So, that is to encourage our PDLs to behave. Para nga the more they behave, the shorter their time in the facility. Basically, ako ang ideya. Okay? Galing kay there are a lot also of requirements na handle. That's why of the discussion, kasuglan kami na imang, kung din ang mga database, who tracks the database, so unsert na nga ara sa ila. Kaya wala kinagay pabayaan. Now, I think a better challenge for the VIPs that we have would be to monitor closely. Although sa hambal ni Sir, and thank you Sir for the presentation, hambal niya na the paralegals of the BJMP are also monitoring the condition and status of the PDLs in the facilities. Kag we're happy nga may amo na ang initiative, siguro ang effort na lang sa atong mga VIPs would be to ensure that we are in close coordination with our BJMP paralegals. Isa na sa, I think, very, very good way of ensuring that we are able to communicate, understand, and plan together, assess together, and perhaps make our recommendations para sa inyo. Kaya palangtingin ang tuyo sa atong BJMP is not to hold people in the centers, my goodness. Hindi nila gusto that, just like our soldiers, they don't want war. Kasi sila ang naguglayan. Siguro kung wala ang tao sa facility, mas mayo, no? Hindi araw ang tawag yapon, basta may nang tao sa sulod facility, di ba na? Oo. So, amo na tanig, that's why nga ang isa as our fellow speakers were talking, what comes to my mind is problema kita sa kadamo sa mga PDLs nato, nag-conventionate nila sa ilang mga problema. Ano ay ang best solution para nga ma-decongest ang jails? Ano ay ang best solution para mga tao ni ara sa mga panimalay nila? Bakit kami wise sa mga computer tribune eh? Di ba? So I think the community now has a bigger challenge. Let us be proactive rather than being reactive. Kasi kung may magsulod na sa facility, then everybody now has a job on their hands. To include si Father Pons, kamo, kami, parang aton give main stakeholder ang BJMP. Okay? Any other question? Yes, ma'am. Sige ha, kaya dapat by, tanik sa by 4:30, wala na kita. Pero sige, dapat by 5 o'clock, give or take. We're off. Yes, ma'am. Good afternoon. Okay. Hello. Ang ako lang i-share, may isa ka PDLs na 9 years siya nga na-detain sa nga jails. Tapos, pagsunod niya, ang iya ng trabaho, nagalit sa Rosary, nagalit sa Mass, nagalit sa program, mentor sa program, tanan-tanan overall sa sulod sa jail. Wala isa sa violation. Sa pag 10 years niya, natulang siya, life imprisonment. Dason, sa 11 years siya, gin forward na siya sa maximum sa Manila, sa Muntinlupa. Karon, ang nahatag sa iya nga GCTA 5 years lang sa iya nga 10 years na 11 years 9 years kay pag hatol sa iya nga life imprisonment na stop na ang iya nga GCTA. Heinous crime. Before, no, di ba before ang heinous crime, ginatagaan
GCTE, no? Lately na lang, daw sa Sanbo lang. Oo. Napriso siya 2012. Daw subong na lang pala ma'am, hindi, nga bago kami nga ruling ang mga heinous crimes, hindi na sila qualified sa GCTA. Oo, pero hindi pa namin na-down sa mga jails, ma'am. Kasi ang dinadipindihan naman, hindi kami anay gusto nga ano sa mga PDL. Kasi syempre ang reaction bala ka naman ng mga PDL. Amo na. Siguro ang right person to disseminate sa mga jails, siguro ang sa amon nga legal ano naman sa legal section. Ano naman. Pero ma'am, pwede man nga imong pao namon ngalan kag i-check namon sa paralegal sa nanga. Ginremit sa Bucor sa May 26. Tubong lang na May. 2012 sa nag-detain sa nga 9 years. After 9 years, nahatulan siya live. Dason, pag hatol sa iya live, na-stop na ang iyang GCTA. Ang nahatag sa mga jail sa iya ng GCTA is 5 years. Pero ang iyang trabaho sa Nabanyel is number 1 na sige lang. sa mga activities sa Yang tulog basta ng jail. pas na ka mo, Nag-abot ang pandemic. Siya ang nag-anugin sa misa na online mass. Siya gidaan nagpatigayon nga Okay, siguro, I think that's what I was saying earlier. No? That's good thing is for you to be in touch with the BJ and Tita Canigals. Now, what will happen is, later karon, let's just get the name, ihatag ka sa ako ng mga BJMP colleagues because as we had explained, ang 20 days niya fixed na. No? So ay takbalo kung may mga deduction, manaihan siya, or whatever. The things that we're hearing now are just that naka 9 years siya, and then nakahatagan sa 5 years. So, basic facts inakanatian ako. And now he is at Muntinlupa, so something like that. Yes, Yeah. sir. So yeah, I think that already paints the picture. So, ang taon ako, no? Kung ano ang pwede sa draft. Actually, ma'am, 9 years na siya na-detain sa NAA before siya nasin sa tama kanya 5 years din 5 years din. Kaya kasi lang ang sa 11 gid siya, 11 siya. 11 years gid siya na nga. kay ang ano naman ma'am, part naman dun sa 20 days, the first 2 years kasi mag-lead siya ma'am kasi active siya sa mga activities kasi rules naman talaga ng jail ma'am na dapat mag-participate. So, part na yun ma'am sa GCTE niya. So kung siguro ma'am, ano lang naman kung ang viewer naman kasi ma'am, kung makita nila na may mga lapses ma'am sa pagbigay ng mag-forward yan ma'am sa regional office na to compute again the GCTE o PDL so actually na tabo na sa ma'am last month may din forward ang Bucor to compute again the GCTE of certain PDL. Okay. So kaya ginaano mo na nila ma'am ang O, sige, sir. At saka nagano siya na before sa kasunod hasta subong ang iya naging tukod nga Bread of Life Prison Ministry kami nag-continue. Okay. So, in other words, what we are happy to know is the system is working. Okay? So, thank you very much. And just give the name later sa ato ng mga colleagues sa BJ. Okay. So, I think a lot of things have been said. And we are looking forward to many more engagements along these lines because there's still so much that needs to be done. In the meantime,
manghatag kami sa among Citizens Charter, sa Division of Human Rights, na may kamo sa copies. Okay, so if we can just please pass this around and get one copy of the Citizens Charter. Kaya di nyo makita ang mga proseso sa Commission on Human Rights. If ever there are things that you need to seek services from us, di na natin makita sa aton nga Citizens Charter. Okay. Now, alright. Sila ni Atty. Pet Kaina, after the giving out of the Citizens Charter, we will now try to calibrate how much we learned today with a 105 questionnaire review exercise. Okay, so 105 questions that will be answered. Okay, so if we can now, okay na, tanan may ara na sa Citizens Charter. Kay karon sa aton nga feedback form, pamangkuton kita kung nakita ng Citizens Charter sa CHR. So ara at least may kopya na kamo sa aton nga Citizens Charter. Okay, now, do we all have our ball pens? Right. Are we now ready for the 105 examinations? Okay. So, please pass the papers. Basic magkulang ang test questionnaires because I prepared for only 35 people. So, kung magkulang, pasalamat ang hindi malambutan. But you know, this is basically a review. Yes, ma'am, please. May sobra, okay. So may, I think no sufficient kay man tao sa tanan. Okay. Yeah, you can encircle the letter of what you think is the correct answer.